Napakalaking butas yan. In fact, iskandalo yan. Kasi kahit anong anggulo mo tignan, mali yung mga sinasabi ng mga sundalo na tumanggap ng sasakyan, ng hotel, ng pagkain, at posibleng may tumanggap pang pera ang mga investigador ng ICC. Opo, dito naman tayo sa issue po ng ICC kasi may paratang din yung mga dating sundalo na nagsundo sila, mayroon silang pinalit sa dolyar dito para magastos daw, nabanggit nga yung pangalan din ni dating Senador Sani Trillanes. Sa patakaran po sa paghahain, pag-iimbestiga dyan po sa ICC, kapag napatunayan na ganito yung nangyari, mali po ba ito sa proseso? Considering matagal na rin tayo na tumiwalag at meron pang pronouncement na alala ko dati, attorney, sinabi ni yung first part pa ng administration ni Secretary Boying Rimulya, hindi pwede, aarestuhin ko yan. Pero 'di ba nung panahon na nandito ka pa, nababanggit natin din sa programa na sinasabi mong nandito na yung mga taga ICC at nag-iimbestiga na nga at which is nakwento dito sa kanilang affidavit po, attorney. Meron bang ano dito magiging butas yung magiging kaso o itong kaso ngayon ni FPRRD dahil dito sa ginawa ng taga ICC sa pag-iimbestiga? Napakalaking butas yan. In fact, iskandalo yan. Kasi kahit anong anggulo mo tignan, mali yung mga sinasabi ng mga sundalo na tumanggap ng sasakyan, ng hotel, ng pagkain, at posibleng may tumanggap pang pera ang mga investigador ng ICC. Unang-una, kung totoo yan, yan ay korupsyon sa panig ng mga empleyado ng ICC na makakaapekto doon sa integridad ng mga ebidensya na kinalap nila na nagresulta sa pagkakakulong ni Tatay Digong at ngayon nga ay nagpatuloy na sa confirmation of charges. Pangalawa, ang ICC ay umaasa lamang sa kooperasyon ng mga estado pagdating sa investigasyon. Bakit? Kasi ang ICC, ang kanyang layunin ay itaguyod ang katarungan, no? International na katarungan. Hindi siya dapat nagagamit bilang instrumentong politikal na gagamitin ng mga ilang kalaban sa ilang mga individual gaya ni Tatay Digong. Pero yung mga sinasabi ng mga sundalo na si Zaldico bilang isang kalaban ni Tatay Digong at si Martin Romualdez ang siya nagbigay ng sasakyan, ang nagbigay ng mga testigo, ang nagbigay ng pagkain, hotel accommodations, at pati na siguro pera, yan ay nagpapatunay na hindi talaga kooperasyon ng Estadong nangyari, kung hindi kooperasyon ng mga kalaban ng isang akusado. At yan ay talagang malaking dagok sa ICC dahil mawawalan ng saysay yung katarungan na nais itaguyod ng ICC dahil ito ay pruweba na nagamit lamang ang ICC bilang sandata laban sa kalaban ng mga Marcos administration. Pero doon po sa sinasabi po na wala na tayo sa jurisdiction nila. Kabilang po ba yon na hindi na dapat natin, welcome sila, pwede sila makapunta sa Pilipinas as turista, pero kung mag-iimbestiga at makipag-ugnayan sa kanila, bawal na yon. Iba pa po yung pananagutan na sila ay nakipagtulungan gayong hindi na tayo miyembro ng ICC. Pero sa ICC bilang institusyon, ang katunayan ay nagamit sila bilang instrumento, bilang isang, hindi lang instrumento, sandata ng isang politiko laban sa kalaban sa politika. At sa tingin ko, kapag tinanggap nila ang mga ebidensya na nakalat ng mga investigador nito, hindi na sila makakabawi doon sa persepsyon na nagpapagamit ang ICC bilang sandata ng ilang mga politiko. At kung halimbawa, totoo na dito rin sila ay nag-imbestiga, dito sila kumuha ng impormasyon tapos doon lilitisin sa ICC. So, ibig sabihin, pwede talaga na dito rin na litisin kasi parang same lang din naman na dito sila kumuha din ng information. Pwede rin naman nila ilatag at ireklamo ang inirereklamo nila sa ICC ngayon, attorney. Yun nga yan ang obvious Kaya nga yung nagsabi yung abogado ng biktima, nasabi daw ni Rimulya, hindi na po pwedeng maimbestigahan dito sa Pilipinas mga krimen na yan. Itong testimonya ng 18 na sundalong ito nagpapakita na si Boying Rimulya sa sarili niyang tahanan sa Bel Air, Makati ay siyang nagbigay ng ebidensya. Hawak naman pala niya ebidensya at hindi niya isampa doon sa mga piskal na sa mahabang panahon ay nasa ilalim niya nung siya'y kalihim ng Secretary ng Department of Justice at ngayon dahil siya ombudsman, may kapangyarihan pa rin siya mag-imbestiga laban sa mga taong gobyerno at dapat siguro yung mga ebidensyang ibinigay niya sa ICC ang gamitin niya ngayon
para nga magsampa ng kaso doon sa mga nagkakasala kung mapapatunayan.